Dahil sa mga pinagsasabi ni Balzac ay binigwasan siya ni Kang Wu ng isang suntok sa ulo. Napakapit na lang si Balzac sa kanyang ulo matapos masaktan. Inis na sabi naman ni Kang Wu na sinabihan na niya kanina si Balzac na huwag magsisilita ng ganon. Pero tinanong ng ating bida si Balzac kung kumakain ba ito. Sagot naman ni Balzac na hindi niya kailangang kumain, pero kaya niya. Natuwa si Kang Wu at nakangiting sabi na kung ganun ay umuwi na sila para kumain ng kimchi stew. Makalipas ang 3 buwan sa loob ng tahanan ni Kang Wu ay, nakahilata lamang siya habang nasa malalim na pag-iisip. Naiisip niya na sa nakalipas na 3 buwan nilaybot niya ang buong mundo para pigilan ang demon cult. At sinusubukan din niyang maghanap ng myth rank item na ipapalit niya sa kanyang suit dahil wala na itong silbi sa kanya sa ngayon. Pero nabigo siya sa maghahanap ng ganong equipment. Naiinis siya dahil ang mga taong nasa paligid niya ang nakinabang sa mga nagawa niya. Mula kay Yeonjo na nakamit na ang ika-10 awakening at napabilang na din sa may titulong world ranker. At sina Wei at Yeonmo naman ay nakamit na ang ika-9 na awakening. Si Sola at Teso naman na talented simula pa lang ay nakamit na ang ika-7 awakening at nitong nakalipas na araw lang ay nakamit ang ika-8 awakening. Si Yunbi na pinakamabagal ang pag-unlad ay marami na rin ang nakamit kaya nakakamangha ito. Ginawa pa nitong maglupagi sa daan sa kagustuhan na mag-lever up. Naisip niya na kung gaano na lumakas si Sehon at kung gaano na ito umunlad. Maya-maya ay may tumawag sa kanya mula sa kabilang pintuan. Si Sola na ang tatanong kung gising na si Kang Wu. Sagot ni Kang Wu na gising na siya at pwede nang pumasok si Sola. Tanong ni Sola na kung may oras ba ang ating bida. Nakangiting tugon ni Kang Wu na hindi siya kailanman mawawala ng oras sa kanyang darling. May napansin si Kang Wu na kakaiba kaya tinanong niya si Sola kung may mali ba. Hindi nagsalita si Sola habang namumula ang mukha. Ikinungkam ni Sola ang kanyang mga kamay sabay isinara ang pinto. Tanong ni Kang Wu na kung may nangyari ba. Salaysay ni Sola na noong nakalipas na araw, matapos niyang nakamit ang ika-8 awakening. Matapos noon ay may kakaibang bagay ang nagpakita. Tanong ng ating bida na kung ano naman ang nagpakita. Hinubad ni Sola ang kanyang jacket sabay ibinagsak ito. Akmang huhubadan na ni Sola ang kanyang damit. Kaya si Kang Wu hindi alam ang gagawin sa kanyang nakikita, nagtakip na lang siya ng mga mata habang tinatanong si Sola kung bakit nito hinuhubad ang damit nito. Sinabi ni Sola na may pattern na lumabas sa kanyang likod. Nahihiya namang sumilip ang ating bida sa kanyang kamay na nakatikip sa mata. Nang tingnan ni Kang Wu ang likod ni Sola ay tumambad sa kanya ang isang simbolo na tila pakpak ng isang anghel. Titig na titig si Kang Wu sa likod ni Sola, kaya napasabi na lang si Sola na wag masyadong titigan ni Kang Wu ang kanyang likod. Sa isang banda hindi na mahitsurahan si Kang Wu at di may kalma ang sarili habang nakatingin sa likod ni Sola. Pilit niyang pinapakalma ang sarili para hindi mahalata. Tinatawag siya si Sola pero hindi niya iyon naririnig dahil nakafocus lang siya sa likod ng dalaga. Sa isip-isip ni Kang Wu na pumunta si Sola sa kanya para sa isang bagay at para ipakita ang napakaganda nitong likod. Tinatawag pa rin siya ni Sola pero namumula lang si Kang Wu na nakatitig. Maya-maya ay tumawa si Kang Wu at humingi ng tawad dahil nawala siya sa focus. Sabay nagtanong kay Sola na anong attribute ang nakuha nito sa ika-8 awakening. Sagot ni Sola na, Wings of Light. Tanong pa ni Kang Wu na maliban sa pattern ay kung may iba pang nagbago. Tugon ni Sola na wala na, kaya hindi na kailangan ng ating bida mag-alala. Biglang hinawakan ni Kang Wu ang likod ni Sola kaya nahiya si Sola at namula. Ayon sa ating bida na may gagawin siya. Pumikit si Kang Wu habang pinakikiramdaman ang pattern sa likod ni Sola. Pero sa isang banda naiisip niya na hindi siya makapag-concentrate kapag tungkol na kay Sola ang usapan. Naglabas siya ng demonic energy at naisip ang tungkol sa angle wing pattern. Naalala niya ang sinabi ni Echidna na tungkol sa mga nilalang sa langit. Kaya hindi dapat siya maging kampante. Inactivate ni Kang Wu ang kanyang kapangyarihan at ginamitan si Sola ng Authority of Protection patungo sa likod nito. Nilagyan niya ng panibagong simbolo ang likod ni Sola sa gitna ng angle wing pattern. Ang simbolo na nilagyan ng ating bida ay magkakaroon siya ng kakayahan na masuri ang status ng katawan ni Sola kung may nagbago. Depende sa pagkakataon, magagawa din niyang gumawa ng barrier para maprotektahan si Sola. Sinusubukan ng ating bida na hindi gamitin ang authority na iyon dahil kumukonsumo iyon ng madaming demonic energy.
pero hindi pa iyon sa ganitong pagkakataon. Matapos nun ay inutos ni Kang Woo kay Sola na kapag may naramdaman itong kakaiba ay sabihin sa kanya. Seryosong utos ni Kang Woo na kahit maliit na pagbabago, gaya ng pag nakaranas ito ng mga bangungot o di kaya ay kakaibang pakiramdam o kahit ano paman ay sabihin ni Sola sa kanya. Sumangayon-ayon si Sola habang nahihiya at nanginginig ang buong katawan. Sa isip-isip ni Sola na hindi niya hahayaang manig ang kanyang emosyon pero humarap siya kay Kang Woo at may sasabihin na isang bagay habang namumula. Nang nakaharap na siya kay Kang Woo ay bigla namang pumasok ang naghihikab na si Echidna sa kwarto ni Kang Woo dahil hinahanap si Sola kung anden ba ito sa kwarto ni Kang Woo. Nanigas ang dalawa at di na nakapagsalita si Sola. Bakas sa mukha ni Echidna nakagigising pa ito. Tanong ni Echidna kay Kang Woo at Sola kung anong ginagawa ng dalawang ito. Mabilis na tinakpan ni Kang Woo ang likod Sola habang pinagpapawisan na sinabi kay Echidna na wala naman. Sinabi ni Echidna kay Sola na gutom na siya. Tugon ng nahihiyang si Sola na magintay lang ito saglit dahil ihahanda lang niya ang pagkain nito. Makalipas ang ilang oras ay nakain sila ng apple sa may sofa. Samantalang si Balzac ay nakasuot ng pink na apron habang nagtatupi ng mga damit at pakanta-kanta pa ito. Tiningnan ni Kang Woo si Balzac at nasabi na 3 buwan na din mula nang makarating ito. 3 buwan matapos niyang pakainin ito ng kimchi stew na luto ni Sola ay nasarapan ito, kaya nagtanong ito kay Sola kung paano magluto ng kimchi stew at nagpaturo na rin ito ng ibang mga gawaing bahay. Pero ang nakakasulasok ay ang pagsusuot ni Balzac ng pink na apron dahil kalabisan na ito sa isang kalansay na makapangyarihan. Sa isang banda masayang-masaya si Balzac sa kanyang ginagawa. Sinusubuan ni Sola si Echidna ng apple nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Tumayo si Kang Woo para buksan ang pinto, nasabi niya na si Yeonjo lang naman ang taong bumibisita sa ganong klaseng oras. Pero di si Yeonjo ang bumungad sa kanila, kundi si Sehon na binati ang ating bida dahil sa tagal nilang di nagkita. Tanong ni Kang Woo kung kailan pa ito nakabalik. Tinitigan niya ng maiigi si Sehon, at napansin niya na ang pagsesenay ni Sehon ay nagbigay ng magandang resulta. Hadalas lumakas pa ito. At daman niya na may nag-iba kay Sehon. Maya-maya ay nag-isip bata na naman si Sehon ay naiyak matapos makita si Kang Woo. Bigla niyang niyakap ang ating bida dahil sa pagkamiss niya dito. Inutos ni Kang Woo na bumitaw ito. Salaysay ni Sehon na narinig niya na may nangyaring digmaan sa pagitan ng mga demon at kanila Kang Woo, tanong pa nito na kung maayos lang ang ating bida. Sa gilid ay naiinis si Echidna dahil masyadong isip bata si Sehon sa harap ni Kang Woo. Nang napalingon si Echidna kay Sola ay nakita niya na galit ito dahil niyayakap ni Sehon si Kang Woo. Sinabihan na lang ng natarantang si Echidna na kumalma lamang si Sola. Nang lumingon si Sehon sa likod ay napansin niya ang kalansay na si Balzac. Kaya akmang bubunutin na niya ang kanyang espada para harapin ito. Tumalon si Sehon ng mabilis pasugad kay Balzac. Napansin agad ni Balzac ang papatiking si Sehon, kaya nagliwanag ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang sandata para harapin si Sehon. Nasabi na lang ni Balzac na sino ang taong itong ginagambala siya habang nagtatupi ng mga damit. Natulala na lang si Kang Woo sa mga nangyayari, naisip niya na paano kung maglaban ang dalawang ito. Kapag si Sehon at Balzac ay naglaban, siguradong mawawasak ang kapaligiran, pati ang buong tahanan ay magkokolaps. Nainis si Kang Woo dahil pag nangyari iyon hindi na niya makakain ang kimchi stew na niluto ni Sola para sa kanya. Kaya pinagsisigawan niya ang dalawa at tinawag ang mga itong bastardo. Makalipas ang ilang sandali makikitang malungkot si Sehon na humihingi ng tawad sa ating bida, dahil hindi niya napansin agad na summon pala iyon ni Kang Woo. Sagot ni Kang Woo na ayos lang naman iyon, normal lang naman na mapaisip si Sehon ng kakaiba matapos makita si Balzac. Huminto din naman kaagad ang dalawa sa paglalaban kaya walang nasirang gamit. Sa isip ni Kang Woo na kahit saang bansa tingnan si Balzac ay kamukha pa rin ng mga undead monster. Tanong ni Kang Woo na kung natapos ni Sehon ang pagsesenay nito. Tugon naman ni Sehon na hindi niya natapos ang kanyang pagsesenay. Tanong pa ni Kang Woo na kung ganun ay bakit ito agad bumalik, kung may nakalimutan ba itong bagay. Kwento ni Sehon na noong siya ay nasa kalagitnaan ng training ay may isang taong nagpunta para makita siya. Tanong ni Kang Woo na sino naman iyon. Ayon kay Sehon na nakasuot iyon ng puting maskara. Tanong ni Kang Woo na kung taong iyon ay nagmula sa Guardian, tumawa si Sehon at sinabi na gaya nga inaasahan nito.
Isang tao na mula sa Guardian ang nagtonggo para makita siya, at siguradong kilala din iyon ni Kang Woo. Nagulat si Kang Woo at tinanong na kung kilala ba talaga niya. Sinabi ni Sehon na iyon ay si Grace McArban. Naalala ni Kang Woo na si Grace McArban ay ang pinakamalakas na player. Kilala iyon sa US bilang pinakamalakas. Naisip ni Kang Woo na kung hindi kilala ng lahat na Guardian ito, ibig sabihin lang nun ay itinatago nito ang pagiging Guardian. Sa kasong iyon ay may tsansang mas malakas pa iyon kaysa sa iniisip ng publiko. Tanong ni Kang Woo na ano pang mga nangyari noong nakipagkita ito sa kanya. Sagot ni Sehon na inaya siya ni Grace na sumali sa Guardian. Pero sinabi niya kay Grace na mas makakabuti kung ipapaalam muna niya kay Kang Woo ang bagay na iyon. Sinabi din ni Grace sa kanya na gusto din itong makita si Kang Woo at sinabi din ito kung paano mapupuntahan si Grace ng mabilis. Tanong ni Kang Woo na paano makikita si Grace. Nagtungo sila sa rooftop sabay ipinakita ni Sehon ang isang bagay na mukhang itlog. Nagtaka si Kang Woo at napaisip na kung itlog ba iyon ng ostrich. Ibinaba ni Sehon ang bagay at inilapag sa sahig habang sinasabi na maghintay lang si Kang Woo saglit. Nagbukas ang bagay at naglabas ito ng liwanag at kalaunay lumikha ng isang portal patungo sa ibang lugar. Namangha si Kang Woo sa nakita at napasabi na katulad iyon ng sa science fiction movie. Tanong ni Kang Woo na kung nasa kabilang portal ang mga Guardians. Sumangayon naman si Sehon. Sa isang banda iniisip ni Kang Woo na sana ang ibang Guardians ay hindi katulad ni Alec na baliw. Hindi na iyon pinansin ni Kang Woo sabay naglakad patungo sa portal. Paglampas nila sa portal ay naiisip ng ating bida na aalamin na lang niya kung mga baliw din ang mga ito. Maya-maya ay may biglang nagsalita at binati sila ng malugod na pagtanggap. Bumungad sa kanila ang dalawang babae. Ayon sa babae na masaya siyang makita sila Sehon sa personal. Sabay nagpakilala ito bilang leader ng mga Guardians, na nagngangalang Gaia. Seryusong nakatingin naman si Kang Woo dito, habang nasa isip ang pagkamapareho ng pangalan ng nagpakilalang babae at ng Gaia System, na siyang sumselyo sa 10,000 Demon Core. Alam ni Kang Woo na hindi nagkataon lang ang mga bagay na ito. Nakatayo si Kang Woo at Sehon sa harap ng nakaupong dalaga, habang nasa tabi nito ang sa tingin ni Kang Woo ay pinakamalakas na membro ng Guardian na si Grace. Hindi inaasahan ni Kang Woo na ang mismong leader ng mga huwarang ang kikilos, upang subukang kumbansihin si Sehon. Dahil dito na itanong ni Kang Woo kung gaano kaya kahalaga sa kanila ang mapaanib si tinaguriang Sword Dragon, saka tinapunan ng tingin ang walang emosyong si Sehon. Naningkit pa ang mga mata ni Kang Woo saka sinabing ramdam niya ang pagiging desperado ng mga ito. Sa kabilang banda, naitanong naman ni Gaia kung totoo ba ang narinig niyang hindi tunay na magkapatid si Kang Woo at Sehon. Agad namang sagot ni Kang Woo na tama ang mga pahayag nito, kaya't nasabi ng babae na bibihira na ang mga ganoong adopted brotherhood sa panahon nila. Mabilis namang depensa ni Sehon, na higit pa sa pamilya ang turing niya kay Kang Woo, kaya't napalingon na lang sa kanya ang ating bida. Saad pa ni Sehon na hinahangaan niya si Kang Woo higit pa kesa sa kanyang totoong kapatid, habang halata ang bahagyang pagtaas nito ng tono. Napatawa naman si Gaia saka nasabing nalaman niya ngayong mabilis uminit ang ulo ni Kim Sehon. Nahihiyang pagdepensa naman ni Sehon na hindi ito ang kanyang intensyon, ngunit agad ding natigilan ng sabihin ni Gaia na bakas ang kabutihan ng puso at kaluluwa ni Sehon. Pahayag pa ng babae na alam niyang may nais patunayan si Sehon dahil halata ang nag-aalab nitong kaluluwa. Pagpapatuloy pa nito, na alam din niya ang paghihirap na dinanas ni Sehon, maging ang kabiguan at pakikibaka nito. Dagdag pa niya na nauunawaan niya si Sehon at asahan nito ang handa niyang pagsuporta, kasunod ang pag-aabot ng kamay. Mabilis namang kinuha ni Grace ang nakalahad na palad bigaya, saka sinabing nasa ibang direksyon si Sehon, kaya't iniusog niya ang kamay nito. Dahil sa nakita gulat na napatitig si Kang Woo at Sehon sa dalaga, habang si Gaia naman ay nakangiting nagpasalamat sa Guardian na katabi. May halong panunuri namang tinitigan ni Kang Woo ang babaeng nakaupo bidaan ng mga katangiang ito, ay hindi taglay ni Gaia mula sa pagkasilang. Matapos maalala na patuloy ng hamina ang Gaia System, naisip niyang konektado dito ang kaslawkuyang kalagayan ng babae. Nagsalita namang muli si Gaia sa kasinabing, matindi ang pagnanais niyang matulungan si Sehon, sa kabila ng kanyang nakakadiring kalagayan. Dahil sa narinig gulat namang naparik si Sehon,
Kasunod ang pagtutol sa sinabi ng dalagang nakakadiri ang kanyang kapansanan. Agad namang kinapitan ni Kang Wo ang balikat nito upang mapigilan sa mga nais pang sabihin, saka isiningit ang kanyang mga paglilinaw. Ayon kay Kang Wo, batid niya ang kagustuhan ni Gaia na makumbinsing mapaanib sa guardian si Sehon, ngunit bago ang lahat, ayon kay Kang Wo dapat na agad ipaalam ni Gaia ang kanilang mga kondisyon pagkatapos at kasalukuyang sitwasyon. Paniniguradong sambit pa ng ating bida na hindi niya maaaring hayaang umanib si Sehon sa isang organisasyon na walang malinaw na layunin, sagon naman ni Gaia na tama ang mga sinabi ni Kang Wo, kaya't agad hiniling sa dalawa na umupo upang maumpisahan niyang ipaliwanag ang kanilang layunin. Nang makaupo na ang dalawa, walang paligoy na nagsimulang magkwento si Gaia at binanggit ang Gaia System, habang si Kang Wo at Sehon naman ay seryoso lang na nakikinig dito. Seryoso namang nasabi ni Kang Wo sa isip na napakaderekta ng babae, kaya't naiisip niyang tama ang himala na konektado ito sa Gaia System. Ayon kay Sehon nang ma-awaken siyang bilang guardian, nakatanggap siya ng mensahe na at nakasaad ditong kailangan niyang protektahan ang Gaia System. Kasunod nito, puno ng kuryosidad niyang naitanong kung kagagawan ba ito ni Gaia. Bilang sagot sa tanong ni Sehon, umiling-iling ang dalaga sa kasinabing wala siyang kakayahang gawin ang bagay na iyon. Kaya't napagdesisyonan niyang ipaliwanag pa ng mas malinaw ang tungkol sa system, kasunod ang pagtatanong sa dalawa kung naniniwala ba ang mga ito na may ibang mundo. Tanong naman ni Sehon kung ang tinutukoy ng dalaga ay katulad ng mga napapanood sa fantasy. Sagot naman ni Gaia na ito nga ang tinutukoy niya, paliwanag pa niya na, ang mga nilalang sa hell na nagawang esaman ng mga demon cult, ay mula sa ibang mundo na tinutukoy niya. Pagpapatuloy pa niya na hindi lang nag-iisa ang hell, at ang lahat ng mga dimensions ay konektado sa isa't isa. Ang gate na nakikita ng lahat ay ang mga daanan papasok sa mga dimensions, habang ang Gaia System naman ang nagsisilbing barrier na pumoprotekta sa Earth laban sa mga foreign invaders. Sa kabilang banda tahimik na nakikinig naman si Kang Wo, habang inaalala ang sakit ng sinapit niya nang masira ang Gaia System. Sandali pang pinag-isipan ni Gaia kung matatawag ba siyang reincarnation, avatar, o isang fragment ng Gaia System. Nakangiti pa niyang pagpapatuloy, na kahit nagagawa niyang maimpluwensyahan ang system, ay hindi siya isang kahangahangang nilalang. Kwento pa ni Gaia na hindi niya maaaring gamitin ang lahat niyang kapangyarihan, samantalang naka-restrict pa ang iba niyang kakayahan. Nang marinig ito na itanong ni Sehon kung sa paanong paraan na impluwensyahan ni Gaia yung system. Sandaling nag-isip si Gaia kung paano maipapaliwang niya ito ipapaliwanag kay Sehon, sa paraang maiintindihan nito at hindi mabuluhan. Kwento ni Gaia na nung nangyari ang Demon Cult Incident sa South Korea, ginamit niya ang system upang makapagbigay ng mensahe kay Sehon. Nang marinig ito na pagtanto ni Sehon na ang babaeng kaharap ang pinanggalingan ng mensaheng natanggap niya. Ngunit pasubali naman ni Gaia na ito lamang ang kaya niyang gawin, kasunod ang malalim na buntong hininga. Walang emosyon namang tinitigan ni Kang Wo ang incarnation ng Gaia System, kasabay ang pag-iisip kung may kakayahan ba ang babaeng kaharap, na ianggat ng selyo sa 10,000 Demon Core. Ngunit agad ding naisip na mukhang walang ganitong kakayahan si Gaia. Pagtatanong naman ni Sehon kung ang layunin ba ng Guardian ay talunin ang mga nilalang mula sa ibang mundo. Bilang sagot, tumango-tango si Gaia sa kasinabing tama ang sinabi ni Sehon. Nang marinig ito sandali namang napapikit ang ating bida, dahil napagtanto na makatotohanan ang layunin ng mga ito, at hindi katulad ng pinaniniwalaan ni Alec. Napamulat naman si Kang Wo nang sabihin pa ng dalaga, na meron pa silang ibang layunin. Kaya't buong kuryosidad na napatanong ang ating bida, kung ano ang iba pang layunin na tinutukoy no Gaia. Puno ng emosyon namang sinabi ng babae, na ang kanilang pinakalayunin ay ang mapatay, ang Demon of Prophecy, na lalong ikinalaki naman ng mata ni Kang Wo. Kasunod nito mariing naikuyong pa ni Gaia ang kanyang kamao, saka nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya 5 taon na ang nakakaraan, nakatanggap siya ng revelasyon sa gitna ng Cataclysmic Day, at nakasaad na sa hinaharap ay lilito ang Demon of Prophecy at bababa sa Earth. Natigilan naman si Kang Wo sa pagtatanong, matapos isunod na sabihin ni Gaia na ang demon na tinutukoy ay ang King of Hell. Sa kabilang banda, takang nasabi naman ni Kang Wo sa isip na paanong nangyari ito, gayong siya ang Demon King, habang magkakrus ang mga kamay. Pinagpawisan naman siya ng malamig kasunod muling panlalaki ng mata,
Nang sabihin ni Gaia na wawasakin ng Demon King ang Earth at pupuniin ito ng kadiliman. Dagdag pa ni Gaia na ang Demon of Prophecy ang nagmamay-ari ng Demonic Sea, at taglay niya ang 666 na iba't ibang authorities. Ito ang dahilan kaya kinakailangan nilang tipunin ang malalakas na Guardian at harapin ang tinutukoy na Demon King.